mapagpalang umaga sa iyo, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, Lord God, na punong-puno, Panginoon, ang pag-ibig mo, O God. Salamat, O God, sa oras na ito, Lord God, na punong-puno, Panginoon, ang iyong presensya, O God, ang araw na to, Lord God, in the mighty name of Jesus, O God. Every kissing is a blessing, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay binigyan mo muli, Lord God, ng panibagong buhay, Lord God. Buhay na kasiyasiya, Panginoon. Buhay na kasama ka, Panginoon, araw-araw ng aming mga buhay, Lord God. Salamat sa oras na to. Punuin mo kami, Lord God, ng iyong pag-ibig. Patuloy, Lord God, na maranasan namin ng iyong presensya, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Nandito nga po kami, Lord God, para purihin ka, awitan ka, pasalamatan ka, Lord God, in all aspect, Panginoon, ng aming mga buhay, O God. Nandito kami, Lord God, para parangalan ka, Panginoon. Pasalamatan, Lord God, ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O God, sapagkat araw-araw ng aming mga buhay, binabago mo kami, Panginoon, in the mighty name of Jesus, O God. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Lord God, ng aming buhay, Panginoon, sapagkat ikaw ay nag-iisa, O God. Ikaw ang hari, Panginoon, ng aming mga buhay, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, at walang iba, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Hallelujah. Sumasamba
kulang kami, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang nagpupuno sa amin, Ikaw ang nagbubusog sa amin, Panginoon. At Ikaw ang nagpapawi, Panginoon, sa aming mga uhaw, Panginoon, Lord. Kaya salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinaparanas sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil dakilang iyong pag-ibig kaysa sa aming mga karumihan, Panginoon, kaysa sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, dahil nililinis mo kami, Panginoon, ng iyong dugo, Panginoon. At tinatanggap mo kami, Lord God, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat dahil patuloy mo kami ginagawang karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Kahit kami, Panginoon, ay maraming pagkukulang sa iyong harapan, Panginoon. Kaya narito kami, nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, Panginoon. At inaamin, Lord, na wala po kaming ibang kailangan, kundi tanging ikaw lamang, O Diyos. Tanggapin mo nga aming mga awit at pagsambahan, Panginoon. Habang hindi ka na magdawa,
Jesus, napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa wagas na pag-ibig para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalinisan, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat dahil patuloy mo kami niyayakap sa kabila ng aming mga karumian. Niyayakap mo kami, Panginoon, at itinataas sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi mo kami binibitawan at kailanman hindi kami bibitawan, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil alam po namin na ikaw, Lord God, ay laging nariyan, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Patuloy na ang kabanalan, kalinisan na nagmumula sa iyo ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy po namin maunawaan ang lalim, lawak at taas na iyong pag-ibig para sa amin, Panginoon. Patuloy po buksan ang aming mga puso't isipan. Alisin lahat ng talukbong, Panginoon, Lord God, sa aming mga espiritual na mata. Alisin mo, Lord, lahat ng nakatakip sa aming mga espiritual na tenga para hindi ka namin marinig. At buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, para maranasan po namin ng malaya, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Bigyan mo ng bagong puso ang bawat isa sa amin. Pusong laman, Panginoon, at hindi bato, Panginoon, at bagong espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tinatanggap po namin ang iyong pag-ibig, Panginoon, at tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa oras na ito. You're welcome in this place, Almighty God. Maraming pong salamat sa oras na ito. Patuloy kang maitaas, patuloy kang maluwalhati, at nakilain ang iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! So bago po tayo umupo mga kapatid, maaari po bang makipagkamay ka muna sa likod, sa unahan, or sa kabila ng iyong pwesto? Sige, makipagkamay ka muna. Kakilala mo man o hindi. Yon, isang pinagpalang umaga at unang linggo po ng buwan pong ito. Kaya nagpapasalamat po kami kay Lord sapagkat nandito po kayong lahat. Praise God. So kaya, sige nga, tapikin mo ulit ang katabi mo at sabihin, isang pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. So yon, have a blessed morning po sa bawat isa po sa atin. And we are so happy and blessed na nandito po kayo ngayon. At aking isa po to celebrate this harvest event. Yun ang pinaka-exciting event na meron po ang Lord this first Sunday of the month. Ang pinagpalang umaga sa iyo. Yun. So dahil po first Sunday of the month po ngayon and harvest event, syempre meron pong mga dinala ang Lord sa pamamagitan po ng mga nag-imbita o nag-anyaya po sa inyo. Kaya kapag natawag po ang pangalan nyo, tumayo po kayo at manatiling nakatayo. Hindi po namin kayo kakainin. I-welcome lang po namin kayo ng buong dito po simbahan po ito. So kaya, let's welcome Sister Gian G. Prisnilio. Welcome, Sister. So now, let's all welcome Jairo James Bukal. Next, we have Princess Nicole Ducos. Hello. So, sunod po si Yolanda G. Digi. Hello po. And si Atina Pidi. Saan siya? Yan. Althea! Althea, kilala kita. Yan, Althea Pidi. Sunod po si Jenrick Dri E. Garay. Hello. And next we have Macy Del Llosa. Saan siya? Yan. Hello po, sisters and brothers. Welcome dito po sa biyaya ng Just Christian Fellowship. And bago po natin sila kabayan at kapitan, welcome muna po natin sila ng ating pambansang club. In 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!
Bicol. Simbahan naman ng mga kapatid. Ang biyaya ng Just Christian Fellowship Bicol ay simbahan ng magaganda at mga gwapong anak ng Diyos. Kaya welcome na welcome po kayo sa simbahan po ni Lord. And the very moment po na nandito po kayo, sabi nga po, hindi po aksidente na nandito po kayo ngayon. Kasi almost 1 month po kayong pinag-pray ng kung sino man po ang nag-invite po sa inyo. So kaya nagpapasalamat po kami kay Lord kasi nag-contact po kayo dun sa invitation ng mga nag-anyaya or nag-invita po sa inyo. So thank you so much sa inyo pong mga oras at panahon na pumunta po dito. And also, let's also use this opportunity po to welcome back ang ating pong kapatid. Sige po, i-welcome back po natin si Sister Crisel Tigli. And then si Sister Grace Tuyay. Sige po, let's welcome them. I-welcome back po natin sila in 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome back! So welcome at welcome back po kayo dito po sa simbahan po ng Lord. Ang biyaya ng Just Christian Fellowship Bicol. So, niniwala po ba kayo mga kapatid na mabuti ang Diyos? God is good! All the time? Hindi! God is so good all the time ng ating po mga buhay. And bilang pagpapakita po ng Diyos ay napakabuti po sa bawat buhay po natin. Yun, tawagin po natin ang isa sa kapatid po natin dito po sa simbahan po ng Lord upang ipatotoo ang kanyang kabutihan. Sige po, let's welcome and palapakan po natin si Lord sa buhay ni Sister Janalyn Kanye. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord at testify po ang goodness niya sa buhay ko talaga. Ang magto ko, diri pa po talaga ako nakakabisto kay Lord. Isip ko na po talaga magdayan dawasari, gorogabi. Tapos magdudulag po ako kan sa pagdarong na sira. Tapos, ganun na binago ni Lord sa buhay ko. Sige sana po ako ang pang-hupit, tapos kung tapos po pag dawi po ako magsimba, talagang pabaratan. Kada po ko talaga gadi. Yan. Salamat po kay Lord talagang binago po niya ako na nakabisto po talaga ako kanya. Hindi naisiyan ko talaga sa katotohanan na ako talaga pabago ka na ako na diri ako mag-stay sa buhay na araw na lang talaga nato. And po, testify ko din po. So, ako po, time na buwan pa na nakaano na ako, nag-quit na ako kay Lord. Na gusto ko na po mag-quit pa. Sabi ko ng pagal. Nararamdaman ko po sa ni Brother Kio ko na udaman disciple na papagal. Udaman po ako karapatan mo pagal. Kasi udaw po ako disciple. Tapos kabangaan ka, po niya. Tapos kuminunta po ako ni tita na magpalod. Sa po talagang time na po sa time na gusto ko na mag-quit. Gusto ko magsabihin ka dati Angel na abo ko na ta. Alam ko ni Kadto, nakadirig ko na sa marito. Kaya ako talaga, maski sa eskwela, hindi ko na nakumunta. Sinasabi nila, lola ka na ko na, maski daw sa eskwela, hindi ko na natatamta. Pero sa church. Tapos ito po, parang nauuda ako sa sarili at sige, kada wala auto po sa tindahan po ni Tago sa ito po. Nagsilong po ako sa toon, sa right, na uda nang arayo po ako sa mga lunadan. Tapos sali naman po, nagsilong po, uda man po lunadan. Baklay na po ako. Ang buhat tong hindi na ako nagsilong sa right ulit. Sa ito po, so dalawang motor po na magkasunudan. Tapos di na po ako nagsilong sa ito, nagduro-diretso po ako. Tapos, di ko po na nakikigap sa ito na pula. Dati ko na sana talaga.
mababanggaan na ako kadto. Din nakikiga ko nakabawi tulo sa kadto kay Lord. Sabi ko, nung ano ko man, si Lord, ka-faithful ka na ko, pero ako din, gusto ko pa yung bayaan. Sabi ko, kung time to na nag-abuna talaga ako, di ko isip kong sari na kumuha. Kaya, yan, thank you po kay Lord talaga. Yun. Alam niyo po ba mga kapatid na si Sister Jeneline, nung hindi pa po yung nakakilala kay Lord, lagi ko po yung nakikita talaga sa labas. Pag umuwi po kami mga 10 p.m., nasa labas pa po siya. Kaya one time po, nung nasa labas kami, nasa labas din po siya. Out of nowhere po, talagang bigla ko po siyang pinag-pray sa isip na Lord, makabis ko man lugar din yung mga iginadi, makabis ko man lugar din yung mga babayidi, nakasang gabing-gabi na po talaga nasa labas pa po sila. Pero yun nga po, the very moment po na Sister Jeneline talagang nakakilala po kay Lord, siya po mismo ang makakapagsabi and those people na nasa paligid po niya na talagang meron po at nabago po siya ni Lord. Sapagkat tunay po na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, lalong-lalo na kapag willing po tayong magpabago po sa Kanya. Tunay po na walang imposible po kay Lord. Kahit gaano kasama ang ugali ng isang tao, kayang-kaya pong mabago ni Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen. Kasi po, lahat tayo binago, binabago, nabago ni Lord dahil po sa tunay na napakabuti niya po sa ating pong buhay. So ngayon, meron pa po bang nais magpatotoo? Sige po, volunteer. Magkataon niyo kung gaano kabuti si Lord. Meron pa po ba? So kung wala na po, yon. So bago po natin i-welcome ulit yung mga bagong dating na VIPs, the very important persons. Dumako muna po tayo sa exhortation of tithes and offering bilang pagbabalik sa mga pagpapala at biyaya na binibigay po ng Lord sa ating buhay. Kaya ngayon po, tinatawagan ko po si Sister So, tinatawagan ko po si Sister Angel Claire Orsine para pangunahan po tayo sa exhortation of tithes and offering. Ayan, praise God. Sige mga kapatid, ayan, so bago po kita magbalik kakalob kay Lord, ayan, so buksan mo na po na to sa Malakay 3:10. Sige po, basahan ko po muna. Sabi-sari, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Praise God, taka sa mga kapatid, before po kita mag-anasahan, magkulang po ako testimony na kabutihan ni Lord sa buhay po na mo. Praise God, taka sa last week po talaga, actually di ko talaga iniim na business talaga to. Taka sa kuha ko lang iya, parang ano lang naman to ni Brother Justin, parang kuha lang naman iya sa tubaloy. Ringgawan lang naman sa mga fish na ko sa tungsat salit. Tapos praise God, taka sa last week, kung po mga nag-iyan sa tuka na mo, and kung mga nag-aanap sa mga betta fish, guppy fish, praise God, taka sa nag-asta ko kay Pastor King, pauno kami ni ang balik ka to kay Lord. Tapos I forgot na January arugkahan. To praise God, taka sa sabi ka na mo ni Lord sa pamagitan ni Pastor, sis, ano nga ninyo, i-first fruit ninyo kay Lord. So, ano ninyo, so kabentahan ka to. Praise God po mga kapatid, taka sa nag-agree po ako ato, tapos before po na ato gibuhon, nagbisara po kami ato ni Brother Justin, sabi ko, pick first fruit na mo. And before po na ato first fruit, talagang nag-declare po ako ato na sabi ko, Lord, ibabalik po na mo adi ka ni mo, bukoy ni ka na mo, takasang, ako to tinaw mo di ka na mo, nalibangan sa naman talaga na mo arugahan. Tapos praise God, takasa, kinaud man po ato ko Sunday na, tapos kinaud man pag Monday po. Praise God, takasa, diri po kami nag-expect sa, ano yan, sa ako, migiyan sa to, ako nag-aanap. Tapos sabi niya,
migbakal daw sira. Tapos praise God, sabi ko, Lord, ika na talaga nagdadara sa customer sa di balay. Dawa diri kami na talaga nagaanap sa customer. Ika na mismo nagaanyaya kanta. Kaya praise God, talagang sadi, nakasurat man kaya baga talaga sadi na kapag talagang yan, binalik ta kay Lord ng buong buo, nagaling talaga sa puso ta, pag bibigay ta sa kaloob at hika po ta kay Lord. Talagang ibabalikan niya ka na to ng siksik-liglig at umaabaw. And syempre, sa mga dili tayo na-expect, sa mga unexpected moment talaga, amod to pinagtatao ka na to ni Lord. Takasa si Lord agritas na talaga, ang nagtatao ka na to o daiba. And ngamin na, ngamin na natatanggap ta, para talaga yan kay Lord. And ngamin na agpo kita kay Lord talaga yan, pinagkatiwalaan lang kita niya. And talagang tinitas lang kita ni Lord, king pauno ta i-handle ang mga pinagkakatiwala ka na to ni Lord. Kaya praise God, sobrang namumaya talaga ako. Takasa, kapag mga kapatid na din nagibot po yun, buong buo na talagang ibalik kay Lord, ay kasampung bahagi na talagang karapat dapat na ibalik po kanya. Dirita pa ito'y tatao, ibabalik ta kay Lord, taka sa kanya man talaga to. Kaya praise God, amo yan, sobrang buti ni Lord. Kaya mga kapatid, kung gusto taman pong pagpalaon ni Lord, and ibalik ka na to ng siksik at liglig at umaapaw, ang mga pagpapala na nagmumula kay Lord. Ngayon po tumindog po kita, and ibalik ta po kay Lord, ang mga pagpapala na agpo po kita. Sa ating Diyos, kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo. Hindi ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpamalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Praise God. Ayan, sige mga kapatid, i-extend na po ka ng kamay ta po and ipag-pray ta po ading mga hikapo at kaloob ta kay Lord. Father, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, maraming salamat, Lord God, sa linggong ito, Lord God, sa panibagong buwan, Panginoon, ng 2026, Lord God, sa buwan ng February, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, na kung paano, Lord God, sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God, sa awit 16, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng kailangan namin, Lord God, ay nasa kamay mo, Panginoon. Lord, ngayon po, Panginoon, nagsusumamo kami sa iyo, Lord God, at nananalangin, Lord God, at nananalig, Panginoon, na ibibigay mo po sa amin, Panginoon, ano man ang desire ng puso ng bawat isa, Panginoon, to glorify you, Lord God. And sa mga oras pong ito, Lord God, I pray, Panginoon, sa simbahang ito, Lord God, na patuloy mong palalaguin, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God, at ang bawat anak mo, Panginoon, na buong buo, Panginoon, na nagbalik, Lord God, ng mga ikasampung bahagi nila, Panginoon, ang hikapo at kaloob, Lord God. I pray in the mighty name of Jesus Christ, Lord God, kung paano mo po sila pinagkatiwalaan, paano mo po kami, Lord God, pinagkatiwalaan ng maliit, Panginoon, ay ganun din po, Panginoon, pagkatiwalaan mo po kami ng mga malalaking bagay, Panginoon, ng businesses, Lord God, maging sa mga academics, Lord God, ng mga estudyanteng naririto, Panginoon, patuloy, Lord God, yung wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na mararanasan ng bawat isa, Panginoon. And I pray, Lord God, na sa oras na ito, Panginoon, kung paano, Lord God, ang mga anak mong ito, Lord God, ay nagtatanim palagi, Panginoon, Lord, I pray in the mighty name of Jesus Christ, Lord God, na sa araw na ito, Panginoon, kung paano, Lord God, nag-harvest ng mga kaluluwa, Lord God, ay itong buwan na din na ito, Panginoon, ang season of harvest, Panginoon, ng bawat isa, Lord God, sa lahat ng negosyo, Panginoon, sa lahat ng company, Lord God, sa academics, Panginoon, at sa all aspect ng buhay namin, Panginoon, at ang buong sambayan ng bawat isa, Lord God, ay patuloy mo, Lord God, na pag-flow, Panginoon, ng pagpapala na nagmumula sa Lord God, sapagkat naniniwala po ako, Panginoon, nananampalataya kami, Lord God, na ikaw ang Diyos na hindi madamot, Panginoon, kundi, Lord God, ipinagkakaloob mo, Panginoon, ang nararapat, Lord God, sa mga anak mo, Lord God. Kaya ngayon, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, lubos na kami nagpapasalamat, Panginoon, sa
sa katagumpayan ng bawat isa, Lord God, sapagkat naniniwala po ako, Panginoon, na kami, Lord God, ay mga anak mo, Lord God, na mananagumpay, Panginoon. Kaya, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, hanggang mamaya, Lord God, sa second service, Panginoon, ay patuloy naming mararanasan, Lord God, ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord God, at lahat, Panginoon, ng mga pinalalangin namin, Lord God, sa buwan ng January, Panginoon, Lord God, lahat sila, Panginoon, ay makakadalo, Panginoon, sa linggong ito, Panginoon, at magpapatuloy sa iyong presensya, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Lord God, at lubos namin pinagkakatiwala sa iyo, Lord God. Lahat, Panginoon, ang pinagkatiwala mo po sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa oras na ito. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit para ng pagsamba. In Jesus Christ's powerful name. Amen. Sige po, upo muna po tayo kasi meron pa po tayong welcome ngayong umaga. So, let's welcome our VIPs po. Very important persons. So, kapag natawag po ang pangalan nyo, gaya nung nauna, tumayo po kayo at manatiling nakatayo. Sige po, tinatawagan ko po si Sister Joanna Sandrino. Saan siya? Sige, tayo ka po. Sunod si Sister Ninia Pesebre. Next we have Maria Chamsi Butin. Ayan. Next, Sarah May Argarin. Yan, welcome. Next po si Mark J. Serio. Next we have Lexi Rodito. Yan. Next po si Roxanne Rodito. Next po si Judela Serio. Next po, Jerilyn Oriviana. And si Brother Jeremy Dave Serdan. Meron po ba PNP na hindi natawag? Si, ano pangalan niya? Sunod po si Rian Adjan. Rian Adjan. Meron pa po ba na VIP na hindi ko natawag? So kung wala na mga kapatid, let's welcome them in 1, 2, 3. 1, 2, 3. Welcome! Sige po, lapitan po natin ulit sila para i-welcome. Dito po simbahan po ni Lord. Yon, muli welcome po sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship Bicol, ang simbahan ng mga nagkagandahan at nagbababuhang mga anak ng Diyos. Welcome na welcome po dito po sa biyaya. Ay, sorry. Yan. So, yan, maaari na po kayong umupo. And ngayon, yan. Nais ko po kayong tanungin, handa na po ba kayong makinig ng salita po ng Diyos? Amen. Amen. So sabi nga po, makinig ang may pandinig upang marinig ang kanyang tinig. Kaya ngayon po, inaanyahan ko po kayong tumayo. Yan. Pinaula ngayon, tapos pinatindog. Sige ba? And let's welcome the messenger of the Lord na gagamitin niya po sa oras pong ito, Brother Eduardo Luzon Jr. Yes, so manatili po kayong nakatayo at tayo manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo, Diyos. Sinaamin namin na kami nga po'y mahina, Panginoon. Kami hindi malakas, na nangangailangan, Panginoon, ng iyong tulong, O Diyos. Liban sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Ikaw ang pinagmulan ng aming mga buhay, even ang aming mga talento, karunungan, Panginoon, lakas, ay nagmumula sa iyo. Kaya kailangan ka po namin, Panginoon, sa oras na ito. Samahan mo po kami, tulungan ka ba yan, upang maunawaan po namin ang iyong salita, O Diyos. Lalim, lawak, kataas nito'y Panginoon, ipaunawa mo sa bawat isa, Panginoon. Hindi ko rin po pinapahintulutan na hindi po namin ito maunawaan, Lord God. I pray, Holy Spirit, gawin mo po itong malinaw sa bawat isa, Panginoon.
And lahat ng narito, Panginoon, lahat po kami ay nangangailangan sa iyo, Panginoon Diyos. Meet the needs of every people, Panginoon, na narito, O Diyos, sa harapan mo po, Panginoon Lord. Isang pribilehiyo na gamitin para i-share ang iyong salita at maghari, Panginoon, ikaw ang makita, ikaw ang magsalita at gamitin mo lamang po akong instrumento mo, O Diyos. May we decrease and may you increase in our lives, Panginoon. This we pray in Jesus Christ's powerful name. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. So, welcome po. Welcome po sa mga bago. Sino po dito yung first time pa lang po dito dumalo sa simbahan ng mga magaganda at pogi? Amen. Yan, so welcome ulit sa mga bago and welcome back sa mga kakabalik pa lang. And welcome back sa mga pabalik-balik dito. So, isang pribilehiyo po na gamitin ng Panginoon para sa ating harvest event to preach the Word of God. And hindi ko na siya patatagal. So, ang message ng Panginoon sa atin is, yan. So, I need Jesus. So, ang actual title talaga niya nung una kong pinaprepare is The Need of Jesus. Pero ginawa ko siyang personal. Sabihin mo, I need Jesus. I need Jesus. Yeah. So, we all need Jesus. Maaring di mo pa yan na-appreciate sa ngayon. Bakit pinapasabi mo, I need Jesus? Kaya ko naman sa sarili ko. Ganun. Nakakakaon man ako, daw da Jesus. Matalino man ako, daw da Jesus. Nabubuhay man ako, daw da Jesus. Pero pag una mo sa nato, sabi mo sa katabi mo, pag una mo sa nato. Yan. Lahat tayo mga kapatid, di mo man po yan na-appreciate, alam mo man po ito, hindi. Lahat tayo nangangailangan ng Panginoon. Kailangan natin si Jesus. Amen po ba? Amen. Amen. At dito po, ipapakita sa atin ng Panginoon na kailangan natin siya. And dito po, buong chapter ng Luke chapter 15 ay babasahin natin. So, buksan natin sa Luke chapter 15 verses 1 hanggang 32. And so basahin natin, samahan niyo kung basahin ng verse 32. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Next. Pagdating sa bahay, aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Next. So sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Okay. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba magsisindi siya ng ilawan? Wawalisin ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa ito'y kanyang makita. Verse 9. Kapag nakita niya ito, kapag nakita niya na ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Next. Verse 10. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Sabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Yun. Totally nawala lahat.
So, basahin na lang natin sa Bible app. Yan, so kung mga dala kayong Bible or Bible app, samahan niyo akong magbasa. Patuloy natin to. So verse 12. So sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutog sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. 17. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa mga alila, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, Ipinapatay po ng iyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. 28. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinag-uusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpo. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. Let's pray again, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang author ng salita mo, Panginoon Diyos. Kaya ikaw rin po ang pinakang magbibigay sa amin ng kaunawaan, Lord God, sa mga talatang ito, Diyos. Speak to us, Panginoon. Jesus Christ's powerful name, Amen. Yan. Sa buong talata po ito, may tatlo pong parable o talinhaga na sinabi si Jesus. At ito ay patungkol sa lahat na mga nawawala. Una ay ang nawawalang tupa, sunod, nawawalang pilak, at ang pangatlo, ang nawawalang anak. Yan. So, yun po yung focus ng mga talinhaga ng Panginoon patungkol sa mga nawawala or lost sa English. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. So dito po, sino dito yung feeling lost siya? Nangangapa sa buhay. So parang ako something na wala kanya, pwedeng sentabo, ano eh? Pwedeng pera, yung wala sa kanya. Nawalan ng kaibigan, nawalan ng baby. Baby, so igin talaga. Nawalan ng kasintahan. It's either physically, you have lost something in your physical. You have lost something in spiritual sa mga meron ng relasyon sa Panginoon.
parang nawawala ka, naliligaw. So, pwedeng bangusad ka na to, dito na mamalayan, at palang something na wala sa atin. That's why we need Jesus. Alam niyo ba? Na kung may kulang sa iyo, ang kukumpleto niyan si Lord. Amen? Naniniwala ka ba? Mag-amen yung naniniwala. Amen! Praise God. So kung naniniwala ka, we really need Jesus. Sabi pa nga dito, sa chapter na ito, si Jesus ay nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng 3 talinhaga. At may 4 tayong lost doon. Kahit 3 lang yung parable, 4 talaga yung nawawala doon. So ang una, isa-isayin natin yung 4 na yun, Brother Kevin. So ang una doon, siyempre, yung nawawalang tupa. Nga, di ba? Tupa. Kasi hindi lang yung nagkataon kasi talinhaga nga, ibig sabihin may meaning siya. So tupa, yung unang nawawala. Ano pa yung pangalawa? Yan, yung pila or coin sa English. Pangatlo, yung bunso, the younger son. And pangapat, the elder son. Kala natin yung younger son lang yung nawawala doon. Pero nawawala din yung elder son. Para natin ito mas maunawaan, basahin natin yung unang verses bago ito i-ikriminento ni Jesus. Ano yung settings, sino-sino yung mga nandoon sa lugar na iyon. So basahin natin sa verse 1. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Yan, yung unang mga sinabi doon. So, pag sinabing maniningil ng buwis, mga mandarambong kasi yan. So, niningil sa tax, tapos ipatong. Isitama na sa mga kalakaran, ka-government. Okay? Tapos, mga makasalanan. Yan, yung mga unang mga tao doon. Ano pa? Lumapit kay Jesus, siyempre nandun si Jesus, upang makinig. Sino pa yung mga naroon? Hindi lang ito. Hindi lang si Jesus, hindi lang yung mga makasalanan. Meron pa. Verse 2. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, mga nakakakilala kay Lord. Opo. Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan, at sabi nila, ang taong ito ay nakikisama at nakikisala sa mga makasalanan. Siyempre, marami. Ngani, yung mga Pariseo, nakakasunod kay Lord. Kaya ang tingin nila sa iba na hindi nakakasunod kay Lord, siyempre, makasalanan. Ay, di yan tanggap ng Lord kasi gumagawa sila ng kasalanan. Ganoon. Pero, dito, may tinuturo ang Panginoon sa ating lahat. Sino dito yung akala niya, kapag nagkasala siya, hindi na siya love ni Lord? Kaya, nahihirapan man niyang rumapo. Nahihirapan kang lumapit tuloy sa Lord kasi ang tingin mo kay Lord, kapag hindi ka nakasunod sa Kanya, galit na siya sa'yo. Ayaw niya na sa'yo. Maaring mayroong mindset na narito ngayon, hindi lang hindi lang talaga makasabi. Pero may mindset mo yan, na kapag di ka nakasunod kay Lord, dirinay ka niya tanggap, abunan niya kanina. Where a common mindset na arrogant to sa mga Pariseo. Kaya nga, may 4 tayong lost doon. And especially yung pang-4. Okay, so, dahil doon, kumpleto doon sa 4 na loss yung mga tao na kasama ni Jesus doon. So, unahin na nga natin. So, number 1 is the lost sheep. So, ano nga ba ang sheep? Intindihin natin yung talinhaga. Bakit ginamit ni Lord yung sheep sa una? So, the sheep. Ano ba ang sheep? Vulnerable. Ano? Pag sinabing vulnerable? Mahina. Opo, mahina yan. Dependent. Di ba? Hindi yan makakapag-decide. Bakit? Mangmang. Ano pa? Unable to protect itself. Hindi niya kayang ikuha. Pagahan, ako na magsugod ka niya, di man basta-basta makadala. Lalo na pag binigla. Kaya, kuha yan. Usad sa favorite ka, mga lion, bears, nakaunon. Taudangan ni Sarah, kamuwang-muwang. So, sinong tinutukoy ng Lord na sheep? Tayo. Aminin man natin to sa hindi tayo ay vulnerable. So like the sheep, tayo ay mahina na kailangan ng direksyon. Sabi nga sa kawikaan, may daang matuwid sa tingin ng tao,
Ngunit, kapahamakan ang dulo nito. So, akala natin matalino tayo. Maaari sa secular. Bakit matalino ka sa math, matalino ka sa English, o sa anumang subjects, or sa field of expertise mo pinili, masasabi natin matalino ka. Pero kung sa pang tunay na buhay, wala sa ating matalino. Amen? So kaya, para tayong sheep, hindi natin alam. Wala tayong alam sa talagang direksyon ng buhay. Sino dito nakakaalam ng buhay niya bukas? Alam mo na buhay mo bukas? O mabubuhay ka pa ba bukas? Diba? So walang mga nakakaalam. Tama. So katulad tayo ng sheep. Sa next slide, Brad, or sa mga next pointers. Yeah, so vulnerable, dependent, and unable to protect itself. In life, we are like sheep. Ano yung sheep? Mahina, weak, easily lost. Madali kitang maligaw. Sino dito yung pagkagising sa umaga, mag-eskwela pa nga ni? Sa mga estudyante sabi, so mag-eskwela pa. Pero kung nakapta sa cellphone, napascroll lugod. Di na namalayan, nag-scroll na yun, imbes na may gusto na o may code, napascroll na. So easily lost, di ba? So madali tayong naliligaw. Ano pa? And in need of guidance. So tayo yung sheep na tinutukoy doon ng Lord. Na mahina, hindi natin kaya protektahan yung sarili natin. We need guidance para maging tama yung bawat desisyon natin sa araw-araw ng ating buhay. Amen po. So why we need Jesus? Kung may tupa, sino yung sinabi ng Lord? Ano yung taong yun na naghahanap ng tupa? Pastol. Sino yun? Yung pastol na yun. Yeah. So the need of Jesus. Jesus is select sheep that needs a shepherd. We need Jesus as our shepherd. Ano nga yung tupa? Ano nga tayo? Mahina. Tama, hindi natin kayang protektahan ng sarili natin. That's why we need Jesus. Because He is our shepherd. Siya yung magtatanggol sa atin. Naintindihan? Sino kayang iligtas ang kanyang sariling buhay? Sino yung sure na mapapalangit niya? Mapakitas ng kaway ng sure na mapapunta siyang langit. Yan. Yan. Yung iba, confident. Kasi alam na nila. Tama. Pero wag kayong maya or di man ka mo mag-akuha. Makatakot na, ay, di ako nakataas sa kamo. Araw kami kan dati. Tama po. Naunawaan lang kasi namin kung paano kami maligtas. And that's why we are sharing these words to you. All of us need Jesus. Siya yung magpoprotekta sa atin. Ano pa? Tayo'y naliligaw. Ang magtuturo sa atin ng ating direksyon, ang Panginoong Jesus. Amen? He is our shepherd. Naunawaan po natin? So lahat tayo mahina. Lahat tayo easily lost. Lahat tayo kailangan ng protector. At lahat ng iyon na kay Jesus. Siya yung magiging lakas natin. Siya yung magpoprotekta sa atin. Siya yung magliligtas sa atin. At siya yung mag-guide sa atin. Gusto nyo ba yun? Meron kayong shepherd, which is Jesus. Yeah. So sabihin nyo, I need Jesus. Amen. So that's why we need Jesus. Dahil katulad tayo ng tupa na nangangailangan ng pastor. Sunod na parable. Doon naman sana isa pang nawawala. Okay. So without Jesus as our shepherd, our lives are defenseless and no direction. So next. So the coin. Doon naman sa pilak. Ano naman yung pilak? Bakit ito rin yung ginamit sa parable? Ang pilak overlooked, undervalued, hidden under layers of sin, shame, or mistakes. Bakit ano nangyari sa pilak doon sa parable? Nawala. So, ibig sabihin, hindi nakikita nung babae. Tama. So, hindi siya nakikita. Parang walang halaga. Kasi undervalued and hidden under layers of sin,
shame, or mistakes. So sino dito yung akala niya hindi siya mahalaga? So na-overlook. Si sabi sa mga na-overlook, undervalued, taken for granted. Feeling niya wala siyang halaga. Feeling niya walang nagpapahalaga sa kanya. Sino dito? Nababad ko yung mga natatamaan, naging si Sam Sagat. Okay, so kung amrog kakahan, kung ganyan po yung nararanasan mo, pinapakita ng Panginoon dito sa iyo, mahalaga ka sa kanya. Bakit? Sino yung babae? Si Lord. Sa sobrang halaga niya, ng point na yun, sa sobrang halaga mo, anong ginawa niya? Hinanap niya. So ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Hinanap ka niya. Kaya nandito. Sabihin mo sa iyong takatabi, hinanap ka ng Diyos. Kaya nandito ka. Amen. Yan. So, kung feeling mo overlooked ka, undervalued, or natauban dahil sa kasalanan, hindi mahalaga sa Panginoon, nagkakamali ka doon. Napakahalaga mo sa Panginoon. Sabi nga na sa isang example na storya patungkol sa kahalagahan mo. Katulad ng isang 1,000, sabi, narong kwento yung Pastor Arthur. So sabi, kasi gusto sa 1,000, taraasan namin sa 1,000 dito. Ginumos-gumos sa 1,000 mo. Kasi pa nang gusto ka, taraasan pa ng ganyamin taon. No? Ginumos sa naman, pero 1,000 pa ng ganyan. Tama. Kinuha, ninustapan sa 1,000. Kasi pa nang gusto, ngamin pa ng ganito, no? Nilustaban sa naman, pwede man itong punasan. 1,000 pa ng ganito. Alam niyo po? Nakikita niyo? Yung meaning nito. Na akala natin wala tayong halaga. Pero ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Maari sa tao, maari sa paningin ng ibang tao, hindi ka mahalaga. That's why we need Jesus. Kasi kung aasa ka sa tao na nai-overlook ka, kung aasa ka sa tao na na-undervalue ka, talagang maghahanap ka ng value mo. Tama? Pero kung mahanap mo yan sa Panginoon, sobrang halaga mo sa Kanya. That's why we need Jesus. Siya yung magpapakita sa iyo na napakahalaga mo, kapatid. Nabubuhay kang basta-basta. Sobrang halaga mo. Amen? Kaya anak ko ni kanaya, ano pa? Kapag nauuda, ibig sabihin, nasa kadiliman. So kaya nakabutangsahan, hidden under layers of sin. Maaari dahil sa undervalued ka, hindi nakikita yung halaga mo kasi sa kasalanan mo. Tingnan nyo, kapag nakagawa ng kasalanan ng isang tao, for example, nagnakaw siya, hindi ba ang tingin sa kanya is magnanakaw na lang? Pero yung halaga niya bilang tao, hindi na natin nakikita. Kasi nagnakaw siya, nagkasala siya. Kaya yung tunay niyang halaga na wala. Kaya nung ginawa ng babae doon, pinailawan, which is Jesus is the light. Inilawan niya ang buhay natin para makita lahat ng mali. At kapag nakita niya lahat ng mali, anong sunod na ginawa ng babae doon? Inalis niya lahat para lang makita yung point. Para makita yung mismong value mo. Kaya we need Jesus para alisin lahat ng marumi sa ating mga buhay at makita yung pinakang value, your potential, your true potential, yung tunay na ikaw na walang bahid ng kasalanan at kagamit-gamit sa Panginoon. Amen? Tayo katulad ng boy, and si Jesus yung babae. Siya yung magiging ilaw sa atin, siya yung aalis ng ating kasalanan. Amen? Amen. So, sunod. Ano pa yung lost doon? Yung pangatlo. Yan. The younger son. Yan. So, ano naman yung younger son? Thinks he can live without his father. Diba? Anong ginawa ng bunso? O anong younger son? Hiningi na yung pamana. Hindi pa nga patay. Grabe. Dari pang niguran sa papa, inayat na sumana. Ano ba yung kaan ka na to? Paliksok. Diba? Dasa po nga ni.
ginuraan na tuloy sa Papa daw mabuhay pa. And nag-akala siya na sa kaunting blessing na yun, kaya na niyang mabuhay kahit wala sa poder ng kanyang ama. Tama? So, ano pa? Dahil sa ginawa niya yun, ano yung mga sunod na nangyari? Ginastos niya lahat hanggang sa maghirap siya. Ngayon, nung naghirap siya, nagkaroon na siya ng fear of coming back home. Sa una. Diba? Nag-anak pa sa trabaho. Nasupog akong bumalik ka, inayat ko naman sa umana. Dahil naman ako babalikan. So maybe argue ka kali, naranasan mo na ang Panginoon, naranasan mo na sa piling ng Panginoon, pero umalis ka pa rin. Pero sa paggaling mo sa presensya ni Lord, una mo okay, magiging okay nga pero ito pala, mas nahirapan ito. So naginibo ko ba? So, nakaisipan man niyang bumalik, pero sa sunod na naging isip niya, he feel that he is unworthy of his father's love. Bakit? Sabi niya, kahit hindi na lang ako maging anak mo, maging alipin mo na lang ako. Di ba? Ganon yung tingin niya. So dati ako, naudaman ako sa feeling ni Lord. And na-feel ko man talaga yan. Kapag naisip kong bumalik, nasusupog ako. Tadi ko isip kung ano sinaisip ko na lang, sasabihin na lang. Nara pastor ko, mga kapatiran, talaudangan niya ako. Naintindihan? So arugahan kapag nauda talaga sa piling ng ama. So ang younger son, tayo rin yun, tinutukoy. At yung ama ay ang Diyos. Amen? So anong nangyari nung bumalik siya sa kanyang ama? So like the younger son, we need Jesus to come back to the Father. Anong ginawa ng ama? Natatanaw pa lang siya, malayo pa, tumakbo na yung ama papunta sa kanya. Nakarawag sa mga kawa, sa mga sarita. Ano ginibo ko, Papa? Tara nga yan. Tara, tasadiri ka. Nagbata na pati. Parang ikaw urig. Araw ba nga ito sa sinabi ko, Papa? Sabi na nga yan. Amoy nangyari ka. Mga batas sa ginibo ko, Papa? Ha? Sinalubong. Dinalagin pa nga ni sinalubong. Niyakap. Sabi nga ni Wakata, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yan. O, diba? So, nagbata-bata na ka to. Siyempre, nagbababawag sa ulig. Di tayo isip kung muna sa itsura niya talaga, kung baka rapak-rapak na subado niya. Pero naginibo ko, Papa, dinalagay pa ng ganyan. And daya narog na mga sumbat. Amoy na puso ka, Diyos nating Ama. So pag-una ta, nasusumbatan kita. Sa pag-una ta, napigsalitaan kita. Sa tawo, amo. Marunong tayo, nasusumbatan kita katawo. Kakagiginta. Baga, kung makagibo kaya sala, susumbatan kita, amo. That's why we need Jesus. Kasi si Jesus lang, si Lord lang, yung lalapit ka na hindi ka niya susumbatan. Kasi alam niyang naghirap ka na. Alam niya sapat na yung paghihirap mo yun, kaya ka nga bumalik kasi kailangan mo siya. Kaya bakit ka pa niya susumbatan? Anong ginawa ng ama? Nagpakaon. Nag-party-party. Woo! Namo niya sa maray. And kahit doon sa mga una nating binasa, sa lost sheep nung natagpuan, nagsaya. Lost coin nung natagpuan, nagsaya. At nung bumalik yung kanyang anak, nagsaya. So, pinapakita sa atin mga kapatid ang puso ng ating ng Diyos. Permiyang mo yan na nasa piling ng kanila. Tama po. Naroon ko sa usad na preacher, sabi niya, kung mas si Lord ang pinakang excited ka presence mo, kaysa ka so excited ka sa presence niya, mas excited si Lord. Ang pinakang gusto ni Lord ang presensya mo. Tama po. Ang na presensya mo, ang pinakamaliwat ni Lord. Gusto niya permikan niya ang kaiba. Tama po. So, ngayon. So, kita sa younger son, so, ama, muyang-muya na bumalik kita. And, why we need Jesus? Because si Jesus, ama, katabang ka na to para makabalik sa ama bilang Father. So, sabi sa John 1:12, sino mang sumampalataya, tumanggap. Yan.
Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, tinutukoy dito si Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So that's why we need Jesus. Hindi tayo magiging anak ng Diyos kung wala si Jesus. Amen? At kapag anak tayo, huwag tayong tutulad na dito sa youngers. Maaari noon, wala tayo sa poder ng, or sa piling ng ating Ama, pero pinapakita sa atin na kailangan natin sila. Amen? Amen. Yan, so nasa the sheep, the lost coin, and nawawalang anak, yung younger son. Pero meron pa palang nawawala dun. Yung pang-apat. So na yun, is the elder son. And dito, ang pinapatamaan talaga dito ni Jesus yung mga Pariseo. Di ba? Kasi kanina, sabi nila, si Jesus nakikiba sa mga makasalanan. Dapat kinakancel tayo ito, mga kasalanan. Madamay pa kita ito, buhay na raot nila. Nakalimutan ko palang sabihin about sa sheep. Dahil mahina ang isip ng sheep, madaling mawala, naliligaw, kaya need ng direction. So katulad ng sheep, tayo ay hindi talaga tayo nagkakasala dahil makasalanan tayo. Ang katotohanan, wala lang kasi sa ating nagagawin. Naintindihan? Kaya nagagawa ng isang tao ang paggawa ng kasama kasi walang nagsasabi sa kanya, mali yun. Tama? Maliban na kung matigas talaga ang ulo. Tama? Pero lahat o karamihan sa tao talaga, kaya nagkakasala, hindi dahil makasalanan. Wala lang nagagawin. Kaya katulad ng sheep, kailangan natin si Jesus to guide us para may tama yung landas ng buhay natin. Sinject ko lang kasi nakalimutan ko kanina. So ngayon, dito na tayo sa elder son. So ano rin yun yung wala sa elder son? His heart is lack of compassion, grace, and God's love. So dito ipapakita ng Panginoon na siya yung elder son. Na may kulang dito sa elder son na to. So follows rules but forget the heart of the Father. Ano yung heart ng Ama? Yan, tama. Sabi ni Brother Jason is souls, mga tao. Yan ang tibok ng Ama. Kaligtasan ng tao. Lumapit ang mga tao sa Kanya. Kilalanin siya, nakilalanin siya. Yan yung tibok ng puso ng Ama. So, hindi yon nag-gets ng elder son. Kaya, ay, naggaling. Tapos ay, sabi nga niya, so, pinangbakal nga niya, ay ko, nang gababay nga niya ito. Tapos nga, nagpa-party pipe ka. Tapos pinatabang urig, guya. Pinakuha mo pa. Bakit to Brad ba? Ay, baka. Okay. So, maski kita, pwede tayo nisipon na, okay kita maray kita sa kagiginta mga. Kung maray kita kay Lord, pwede tayo isipon na, mas maray kita kayo isipon na, nagkakasalangan isa, nagkukulangan isa. Pero nalimutan ta, kaya makinig tayo, baka pwede katulad tayo ng elder son. Nalimutan ta, na heart of the Father is yung tao. Baka narinig niyo na to yung salita. The Lord loves the sinners, but hates the sin. So anong ginagawa ni Lord para matulungan yung tao na maalis sa kasalanan? Grasya, pag-ibig. Kaya hindi na sinumbatan ng Ama nung bumalik yung anak. Kasi ang kailangan yung grasya. Kailangan yung love. Amen? So yun yung naging kulang doon sa elder son. At ang pinapatamaan ni Jesus sa mga Pariseo na porque nakakasunod, tingin nila sa sarili nila mas special, mas love ni Lord. And dapat i-cancel, irayuan ang mga nagkakasala. Kaya si Jesus, nag-iiyan, nagrarabo sa mga makasalanan para darapin kay Lord. And kaya, we need Jesus para tabangan kitang maging tunay na elder son. Ano si Jesus? Like the elder son, we need Jesus as our elder brother that do the right thing, finding the lost. So ito yung naging problema ng elder son. Kung easy mo na, di sinabi sa ito, pero ganun ninyo rin, na gustong sabihin ka ito Ama sa TV niya. Kung easy mo ang heart ko na, pagaling pa sa nasunod mo entalas, kinukukinuan mo na. Inayanan mo na.
pinabalik mo na. Kaya ano ginibo ni Jesus? Pinabayad ni Jesus, so dapat nagibubol. Sa mga Pariseo, sa mga tagapagturo ng kautusan, nakakasunod nga kay Lord, pero hindi nila ginagawa yung heart of the Father na dalhin rin yung mga makasalanan makasunod sa Lord. Imbis na tabangan, mas dinadown pa sa mga nakakagibo sa kasalanan. Maaari may mindset kang ganyan, na porque nagkasala. Maski sa ating mga government na nakakagibo sa sala, maaari may mindset tayo na dapat talaga maarog sila ka. Pero kaya nga nisadi kita para tabangan silang namin na makabisto kay Lord. Bakit? We need Jesus. All of us need Jesus. At yan ang yung dahilan kung bakit kailangan natin lahat si Jesus. Kasi lahat tayo naligaw. Lahat tayo naliligaw. Kung uda at habang ni Lord ka na to, ganito kayang makagibo sa tama. Apart from Him, we can do nothing. Naunawaan po. So na lost him, yung elder brother. Wala siyang puso ng ama. Yung mahabag sa kanyang kapatid. Yung mahabag sa mga nagkakasala. At yun yung pinakita ni Jesus sa mga Pariseo sa time na yun. Kaya nakikita niyo ako kasama yung maniningil ng bumisig na kasalanan. Nakikita niyo ako kasama yung mga makasalanan kasi binabalik ko sila sa ama. Na kayo dapat ang gumawa pero hindi niyo ginagawa. Imbes na tulungan niyong sumunod, dinadaon niyo pa. Diba? Katulad ng ginawa nila dun sa babaeng nangangalod niya. Pinasapog talaga sa maral. Pero ano ginibo ni Jesus? Pinasapog ba? Dili. Pinamati ka niya sa grasya. Once nakatawa, di rin naranasan na grasya ng Panginoon. Di niya naranasan yung takbo ng Panginoon, yakap ng Panginoon at sabihin sa kanyang mahal kita. At yung tawo to dili kayang magbago. The more na nakakaranas siya ng mga sumba, the more na nakakaranas siya ng masasama pang word dahil sa pagkakasala niya, the more siyang lumalayo. The more siyang lalayo. At hindi natin siya matutulungan. Kaya mahal ng Lord lahat ng sinners, kaya hindi niya siya gagawa ng kahit ano na pwedeng makapagpalayo doon sa tao. Ang gagawa niya, gagawa siya ng paraan para mapalapit yung tao. At yun yung ginagawa niya sa atin mga kapatid. We really need Jesus. Kay Jesus sanay ka mga kabayan o mga karanas na di ka susumbatan. Dali ka idadam. Magkulang man ikaw magkasala. Kaya namin kita kay punta si Jesus. Sakto. Yan. So kay punta si Jesus. Kaya kung sari man ikaw naman sa tupat na ito, na sheep, na naliligaw, o di mo alam kung saan yung direction mo ngayon, pwedeng lost coin ka, undervalued, natatawban ka dahil sa kasalanan, sa mga salang ibo or sa nakaraan. Maaaring ikaw yung younger son, nakala mo kaya mo na, nang wala ang Lord. Akala mo, kaya mo na gamit lang yung sarili mong lakas. Or katulad itong elder son, nakala mo perfect ka na, and wala kang heart para sa iba. You need Jesus. Kaya kung naunawaan mo na, kailangan mo si Jesus, tayo na. Tumayo ka. At inanyayahan ka ng Panginoon. Sige po. Kung tunay na kinakailangan mo si Jesus, nakita mo na may kulang sa iyo at siyang pupuno ang Panginoong Hesus at naniniwala ka na si Jesus lamang ang makakapuno nito sa buhay mo. Katulad ng sheep, katulad ng nawawalang pilak, katulad ng bunsong kapatid o kahit katulad ng pangalan ng kapatid, inaniyahan ka ng Panginoon sa oras na ito. Lumapit ka sa Panginoon sapagkat bukas na bukas ang kanyang arms
para tanggapin ka. Alisin mo sa isipan mo, nasusumpatan ka ng Panginoon dahil nagkulang ka. Alisin mo sa isip mo na hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi yung totoo, kapatid. Nililinlang ka lang ng kaaway, nililinlang ka lang ng isip mo, o nililinlang ka lang ng mga sinabi sa'yo ng mga tao. Ang totoo yung mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Sa mga nangangaipuhan kay Jesus, pakitaas ka right hand. Pakitaas ng kanan mong kamay sa mga taong nangangailangan sa Panginoong Jesus. At kung isa ka sa tumaas ng kanang kamay, pumunta ka dito sa harapan. At sama-sama natin tanggapin si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Huwag mong intindihin ang iyong katabi. Personal, ang Panginoon ay iniimbitahan ka sa harapan. Si Lord ay hindi namimilit. Siya ay naghihintay ng iyong desisyon. Sapagkat ang totoong pag-ibig ay desisyon. Ang Panginoon ay iniimbitahan ka sa oras na ito. Pumunta ka sa harapan, huwag kang naiya. Kung talagang easy mo sa oras na din, nakaipuhan mo si Lord, mag-iinay ka sa atubangan. Aminin natin na mahina tayo kung wala ang Panginoon. Aminin natin na kung wala ang Panginoon, hindi na tayo kaya magbago. Aminin natin na kung wala ang Panginoon, hindi natin kaya magmahal sa kapwa. Kaya hindi lang ito para sa mga bago. Ang panawagang ito ng Panginoon ay para sa lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon. Sapagkat maaari, hindi lang natin alam, may nawawala pala sa puso natin na kailangan natin ng Panginoon Jesus para punuan ito at para makasunod tayo at para makalakad, mabuhay at mamuhay na sunod sa kalooban niya. Hallelujah. Sa mga tinatanggap at tinanggap ang tawag ng Panginoon, sundan niyo ako sa panalangin. Ngunit ano mang sasabihin ko, huwag niyo lang susundan. Hindi sabihin mo ng personal sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko si Jesus sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tunay po na kailangan ko si Jesus sa aking buhay. Kailangan ko ng shepherd. Kailangan ko ng direksyon sa aking buhay. Kailangan ko ng ilaw upang tulungan ako alisin ang kasalanan sa aking buhay. Kailangan ko si Jesus upang ako'y maging anak ng Diyos. Kailangan ko si Jesus upang magkaroon ng pag-ibig ng katulad ng Diyos Ama. Tulungan mo ako, samahan mo ako, gabayan mo ako. Masunod nawa kita. Araw-araw naman. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan si Lord. Yung sabi nga po doon, sa bawat bumabalik sa Panginoon, masayang-masaya ang kalangitan. Amen. Sa palapakan ta. Sige po, pwede na po gumaya. Salamat kay Lord.
excellent message. So, good morning po ka na po namin. Supposed to be tapos na po sa message. Hindi. Gusto ko po sana pong matabayon pa. So, share yung brother Edward. Pagkakasan, na-bother po kayo kung bago na nagpatuto si Sister Jenny Lee na gusto ko at inabot ko na sa point na gusto rin niya mag-week na mag-serve kay Lord na lang pagal. So let me pray first. Mga G po nang po kita tangan niyo pong pakulat po ahot po Espiritu ka na. Father, in the name of Jesus, thank you for your Holy Spirit. Salamat Holy Spirit. Ini-explain mo ka na po ka na mo amin katalarado. Yun na po patungkol po sa relasyon sa iyo. Tawagan mo po kami na buksan sa Maria Apusuna mo sa kaisip na mo. Maintindihan po na mo talaga ating binabawi po na discipleship and disciple making. Thank you po sa message na tinamo po kanumuhan sa pagi po ni Brother Edward. Nalang linaw po na tinuda po kami kanimo. Nauuda po kami. Pero kami po kanimo na, hindi na po kami nauuda. Kaya maintindihan po na po sa Maria kaya na po talaga pinaka-agenda mo para kabuhay po na. Mo pa rin pangadji ko sa ngalan ng sa Kristo para mabuhay mo. Amen. So sorry po kayo nag-extend po kita sa mga 10 minutes. Anyway, may communion pa ako. Pagka minsan po kayo naliligawan na talagang gustong roonan ni Lord o tawag po sa emphasis, relationship. Kaya kay mamamang na po niya pag pinag-adalat na po ang Bible, sabi po ni Jesus sa Old Testament, ang pinaka-greatest commandment po kanya, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And the greatest commandment is this, love your neighbor as you love yourself. So ano po pinaka-importante talaga kay Lord? Sabi subado soul. Pero behind the soul, paano tayo importante kay Lord, anak? Kalapta o kita mismo. Paano tayo importante? Gusto ko kaya ni Lord na ma-express na I love niya. Sa madaling sabi po, talagang gusto ni Lord magkako-personal na relasyon kami. Kaya pinangangalandakan na po sa ating church, sa kakamit namin na nakapibisto kay Lord, kung importante ko ng religion. Religion is not important. Emphasis talaga ni Lord, personal relationship. Kini ka po, maray talaga, sabi po sa taga-bato, dayukot a relasyon mo kay Lord. Hindi ka mapapagad. Amoy ka maturan po sa. Pagkamisan po kaya na may misinterpret pa, na discipleship, ino-obligary ka. Bako po, tinututuro po ka na to ni Lord, na pinaka-importante sa maray ka na to, relasyon ka niya. Kaya una, bago ka magka-relasyon kay Lord, bago ka magkago, Brother Kevin, paki-flash yung natutunan natin kahapon. At kung po limang bagay na mauna muna sa usad bago mangyari sa pangalawa. Number 1 po, dapat mabisto mo muna si Lord. Si Isaiah. God is love. Di ka niya ipipressure. Kaya nga niya pinabayaan sa alibugang anak, talipaman niya na intindihan na importante pala ng relationship. Kaya sa buot ko kang igin na lalaki na tinawa niya sa mana, mababayad mo later na buko amana o kayamanan na importante. Importante sa di ka presensya ko. Kaya baga naparewa na so igin, taon no, daman niya guidance galing kay daddy. Hello. Pag hindi okay yung relationship mo sa magulang mo, hindi ka niya maghiligyan ng guidance. Maski ano sabihin niya, may talsik sa naman ng kanimo. Sa silong mo, kontrabida niya kanimo. Silong kaiba, si Lord at church, mga leaders sa the church, kontrabida kanda. Para tugalon niya kami, magparapang anak na yakuno kami sa kalag. Kaya, na-pressure sila. Lord, amo, para anapin ka sa kalag, baka sa doon pasunting ka makaano.
Una po, dapat mabis nung muna kin si Isaiah. Si Isaiah si Lord. Si Lord ang naglalang ka na to. Nilalangi ka niyang haros kaparyo niya. Kaya tamo sana ana agko pribileyo na makarapo kakaglalang kanya umakabisara na binabawi na intimacy. Kararong na relasyon. Kita sana ana nilalang ni Amang Diyos na pwede mag-pray. Kabisarano niya. Kaya kinagkasala ka, sabi ni Lord, lumapit ka sa akin, mag-usap tayo. Iba kaya, pag nagkasala, rarayo na. Sala. Gusto ni Lord relasyon. Intindido man ni Lord na masasala talaga ka. Intindido ni Lord na madipisilan ka, kaya nga, come to me all of you who are weary. Lumapit kayo sa akin ng mga napapagod. Bakit? Makakatanggap ka ng kapahingahan sa Panginoon. Di man pala ni kayo na-obligar ni Lord na mag-serve, hindi mo pa naintindihan, so no. Dapat gusto mo iya dapat tawan ta sa prioridad sa amin. Takin rumrayo ka kay Lord, mas pahalagahan mo pag-adal mo, trabaho mo, mga material na bagay. Umabot taal do na hungkag yung feelings mo. Isa'y na sa atin pinurbar na rin na yung kay Lord. Aminin, strenay mo, lumayo kay Lord. Ba't bumabalik ka pa rin? Kasi something's wrong with your heart. Huwag po kayo mag-alala, nararanasan ko rin po yan. Sa sobrang busy ko sa ministry, may pagkakataon po na paryusapon. Ay kuha na mo mag-iyan sa tukuha, sa tupili. Di ako nakapag-devotion. Habang nagsanto kami, nare-realize ko sa tinuturo, importante pala, relationship. Kaya sugabi, subagong ramrag, kaya tisubisara na mo ni Lord. Sabi ko, Lord, sorry nga na ko ta. Pagka minsan napupokus ako sa pag-serve ka mo, nalilimutan ko yung knowing you and loving you. Kaya sabi pagka sa Bible, may nakaligtaan kayo. Busy kayo sa pag-serve sa akin. Sabi niya sa mga taga-Epeso, serve kayo ng serve sa akin, pero you have forgotten your first love. Sa maganong pagka minsan nangyayari yan. Di ba ka? Pagka first year nila, dahil nila kalibot ito kapag kamot nila. Pero kung mabaya nila sa mga responsibilidad nila, dapat pala magkapokus sa liring baloy. At ito na nakapokus. Kaya di na pa sa makapagsabi sa I love you sa ito ako. Sa kabisiyan ka mga eskwela, di na pa sa makapagsabi sa I love you nanay. I love you tatay. Wala na nga ka-porny. Kapulo na nga ako, di na nga ako sabi nga I love you kay nanay sa akin tatay. Lalo na sa katubangan ka mga tao. Sa soltero na nga ako. Hello. Love is our priority. Know Him, who He is. Siya ang may lalang sa'yo. Siya ang daddy mo talagang totoo. Si Jesus ang big brother natin na ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave. So ang pagmamahal, nagbibigay hindi lamang po ng kung anong bagay, kundi ng time. Hello? Kaya dapat, first and foremost, may time ka para kay Lord. Kahit nagtatrabaho ka, sabihin mo, Lord, I love you, thank you sa trabaho. Salamat po, nag-aaral ako, Lord, thank you po sa pribileyo. Kahit po yung mga magulang ko nagsisikap para sa akin, samantalang yung ibang bata hindi makapasok. Pagpasalamat po sa Diyos, that's relationship. Ang pagpapasalamat po ay mabuting bagay sa harapan ng Panginoon. May time ka dapat para sa Kanya. Huwag kang lalayo sa Kanya. Kahit ano pang nangyayari, lapit ka lang sa Kanya. Kasi lagi Kanyang tanggap. Yan yung alibughang anak eh. Kinuha na yung mana, ginastos sa walang kapararakang pambababae, pag-inom, pagsusugal. Pero nung bumalik siya, sabi niya nga huwag niyo na po akong ituring na anak niyo. Kasi kinuha ko na po yung mana. Pwede po ba mag-apply na lang akong katulong sa inyo? Di yun pinakinggan ng papa. Basta nakita niya yung anak niya, bumalik na. Kasi itinuring niya ng parang patay kasi pag sinabing patay, hiwalay. Yung death sa Bible, separated. Pag wala kang relasyon, separated ka. Kahit nagsisimba ka pa, kung hindi ka nagde-devotion, separated ka kay Lord.
Tandaan mo po yan. Kahit nag-win soul ka pa, part lang po yung winning soul. Ang importante po, relationship. Ano? Relationship. Love the Lord your God with all your heart. Well, expected na ni Lord na pagka minsan nakakalimot po tayo, lapit ka ulit sa akin hanggang sa mamaster mo yung loving relationship. Know Jesus, love Jesus. Pag kilala mo siya, mamahalin mo siya. Bakit? Eh, mahal na mahal ka niya eh. Bibigay niya lahat para sa iyo. He's willing to give us all the kingdom. Siya ang provider mo. May pakilala na ipaalam na sa atin ng Panginoon yun na. Abba or Daddy means source. Siya ang source ng lahat ng mabuti. Siya rin ang nagsusustain ng lahat ng pangangailangan mo. Hininga mo, talino mo. Sa Kanya lahat galing yan. Lahat ng meron tayo, Kanya yan. Pinapahiram lang po sa atin. Pinapamanage lang po sa atin. Tuturuan ka niya rin niya kung paano mag-manage kung magpapaturo ka. Paano mo matututunan yan? Lagi ka na makapag-ibigan sa Kanya. Dadalhin ka niya sa Bible, bibigyan ka ng wisdom. Paano ko po nakuha po lang lahat ng alam ko? Dahil nakikipag-ibigan ako sa Panginoon. Hello? Mas mahalaga po sa akin ang lahat. Mas mahalaga si Lord sa akin kaysa sa church. Opo, mas sa mga disciples ko. Kaya sinisiguro ko po every week ng isang month, nandun ako kay Lord, nakikipag-ibigan. Yan pang purpose. Bago ako mag-minister, kailangan puno-puno ako ng pag-ibig ng Panginoon or else mauubusan ka. Bago mo pakaunon ay iba, magkaon muna ka. Hello? Bago ka mag-share ng Word of God, siguraduhin mong punong-puno ka ng presensya ng Diyos at ng salita ng Diyos. Kasi wala kang ibubuga kung wala kang nadagdag. Ay iba, lanang niwang spiritually sa kababawog sa iba. Hello? Amo, pinangluluya na, kaya mag-quit na. Sige, kaya bawog sa iba, di ba nilang kakaon? Pag mo pa kung na urig mo, ikaw muna busog. Ano ba? Bago ikaw bumakal sa pit, siguraduhin mo, nagkauni ka. Buhay sa urig mo, kuraan mani ka. Hello? Di ba gabay? Dapat busugi ka. Intindihan pa po, know Him. And if you will know the Lord, you will love Him. Kung kilala mo siya, mamahalin mo siya. Kasi siya ang provider ko. Siya ang savior ko. Siya ang redeemer natin. Siya ang sustainer natin. Siya pang nagpo-protection sa atin. Ano mo naman yung kayamanan kung lagi kang kinakabahan? Hello? Ikaw mo manana baloy na. Kada kung sintaboy kang nakatago, tapos nagpupapay ka sa gwardya, nakakatakotin yung mauda asin tabo mo, humingi ka kay Lord ng wisdom kung paano. Mauda na kanatungawin po kung sana sila. Ako po ang kakamaturan sa akin. Mauda na ngamin na relasyon, bukusan na si Lord. Kasi Lord, ituturo ka mo kin maayos sa relationship mo kanya. Ituturo niya ka mo kin paano magiging maayos sa relationship mo sa agom mo, sa mood mo. Ngamin ang maayos kin, di kami patuturo ka. Pinorbaranta na katong maglayo kay Lord. Actually, yung panganay na anak doon eh. Di ba? Masama attitude eh. Nasa piling nga siya ni Daddy, pero di niya alam yung puso ni Daddy. The heart of the Father is to love. Di ba? Kanina, meditation ko po John 15. Ano sabi ni Lord? This is my commandment. Love one another. If you will abide in me, my word abide in you. Whatever you wish, whatever you ask, I will give to you. Ganun ka-open si Lord sa atin. Manatili kayo sa akin at hayaan nyo manatili sa inyo ang salita ko. Ano man ang naisin mo, ibibigay ko sa inyo. Pinuhin mong promise ha. Hello? Kaya pala kinakapos yung iba, malayo yung relationship na kayo. Kaya first and foremost, pag-gising natin sa umaga. Ako po, ang problema ko po kaya pagka minsan, alarm clock ko na alas 3. Dinipray na ako ka, nagtutong ka naman ako. Pero style ko, pero may i-snooze ko sana, dili ko i-off. Tayo ko makatuturog na naman ako, nagpipray ako. After 10 minutes ka, sabi na naman ko, alarm clock.
gisong na. Lord, nagpipray pala na ko kanina. I love you, Lord. Opo, gawan ko ng paraan. Kaya sa Giramrag, 10 beses ako nagisong. Opo, hanggang sasabihin ka lang ko ni Holy Spirit, magkape na nga ka, at hindi ka magtungka. Hindi nagkape na ako. Tapos nagbasa na ako sa Bible. So, hindi ko dati nausay ko sa bagong ramdam. Pag ginagayad na ako ni Lord. Pag ginagayad ka ng Holy Spirit, hindi ka mapapagod. Amo pa ang kamaturan sa hello. So bago nagtuskoy na sana ako, gusto ko ako mag-preach, hindi nasabihan na si Brother Edward, kaya nagtusok. Siya o ako? Siya. Nakaka po ninyo? So, ito dapat, know Jesus, then love Jesus. Kung makikilala mo si Jesus, hindi mo maiwasang i-love siya. Kasi binigay niya yung buhay niya para sa atin. At patuloy na ibibigay sa atin lahat ng pangangailangan natin. Ang mahalaga po doon ay masaya ka. Gusto ni Lord masaya ka. Hindi ka magiging masaya kung mayaman ka pero wala ka kay Jesus. Nakakatakot ang mawala kay Jesus. Kasi alam natin, ang dulo ng impyerno. Kakabahan ka talaga. Kaya ako na, pag nakagawa ko ng mali, balik agad ako kay Lord. Baka maabutan ako ng rapture eh. Hindi ready. Sabi ni Apostol Pablo, yung sarili ko, dinidisiplina ko ng gusto eh. Makakapatapos kong magturo, eh ako naman yung mapahamak. Mayroon ganun. Oh, if you know Jesus, you will love Jesus, and then, mananatili ka kay Jesus. Hindi mo papangarapin na humiwalay sa Kanya. Kasi naranasan mo na yung pag-ibig. Kaya, maski ka natitisod sa kapatiran, huwag kang aalis kay Jesus. Hello? Focus ulit ka kay Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. Huwag mong ipipix yung eyes mo sa katabi mo. Makakakita ka ng mali dyan. Kasi imperfect pa yan. Under process pa yan. Ang church po, hindi po lugar para sa mga perfect people. We are still under process. Amen? Amen. Pwede mo sinasuray ko, hindi perfect yan. Hello? So, know Jesus. Ano kasunod? Love Jesus. Abide in Jesus. Ang kasunod po, pag nananatili ka sa Kanya,